Special Operation Command Philippine Army. Nung pumasok ako sa servisyo, April 01, 2006. Pagkatapos nun, natapos ako Disyembre. Kalukuyang taon 2006 din. At doon nag-umpisa yung buhay sundalo. Nung na-destino na ako sa New Battalion, 50 ID, 31, na isang taon na ilipat ako ng 55 ID, vigilant. At doon ko nakaisipan na meron pa pala kulang sa kakayanan ko bilang isang sundalo. At sa mga naririnig ko, at nung bata pa ako, naririnig ko na itong pangalan na Scout Ranger. At yun nga, nung naka-isang termino na ako sa serbisyo, pinag-isipan ko ng maraming beses kung papasukin ko ba yung Scout Ranger. Isa sa mga nag-udyok sa akin, kaya ako pumasok sa Scout Ranger unit, ay yung mga kasamahan ko, sa mga nababasa ko at sa mga napapanood ko rin kung ano ba talaga ang Scout Ranger. Napag-isip-isip ko sa sarili ko na kinaya nga ng iba, bakit hindi ko subukan? At marami rin sumuporta sa akin, marami rin nagsabi na hindi ko kaya. Kasi sa mga tao na sumubok, na natanong ko, na nabigo sila dahil nga sa kahirapan ng pagsasama doon. Sa pagkakataon yun, hindi mo ba naisip na magiging iba yung trato sa'yo sa training school? Nung panahon yun, napag-isipan ko, ano kaya yung dadanasin ko doon sa pagsasanay na yun, sa pagsasanay na Scout Ranger, na lalo na sa relihiyon, isa akong Islam. Iniisip ko rin yung mga maltreatment sa loob o ano ba yung tingin nila sa akin doon bilang isang Muslim. Tapos, marami rin pumapasok sa isipan ko, baka hindi ko kayanin. Dahil nga, almost 90% ng member ng Scout Ranger ay Kristiyano. Pinag-isipan ko rin kung ano talaga ang mangyayari at kahinatnan ko, kung makukuha ko ba yung pinagmamalaki ng Ranger na tabak o uuwi ako sa dati kong unit ng nakakahiya. Yun ang... Hindi mo ba inisip na baka personalin ka dun nang dahil sa ikaw isang Sa pagkakataong iyon, inisip ko na kailangan handa ako kung ano man yung gagawin sa akin doon. may mga treatment o special treatment ba na ano na pagsasanay na naramdaman mo doon na kaiba sa ibang nagsasanay doon na mga kasamahan mo rin? Yung nakapasok na ako sa sa pagsasanay, sa training, hindi maiiwasan yung tingin ng ibang kaklase mo, mga instructors mo. Hindi mo maiiwasan na mapapansin ka dahil ikaw ay Muslim. Lalo na pag-open nyo ka lang. Tanong na doon kung ano relihiyon mo. Pag sinabi ka Muslim, maraming impresyon yung tao. Lalo na ang sundalo. Dahil maraming buhay ang nasa ng mga kalahi na Muslim sa Basilan, lalo na dito sa Ranger. Kaya nung nasa loob na ako ng pagsasanay, yung mga treatment o pahirap nila na ginagawa sa akin, tinatanggap ko na lang yon. Dahil iniisip ko na di kalaunan ay magbago rin yung paningin nila sa akin dahil nga sa pagsasanay na pinuntahan ko. So, tayo sa sinabi
nasabi mong maltreatment sa doon sa pagsasanay. So, ibig mong sabihin, nagkaroon ng maltreatment sa loob ng school. Actually, para sa akin, dahil nga yun ay isang pagsasanay, yung maltreatment na sinasabi ko, hindi naman yun kahirap. Parang challenge nila ako. Challenge nila ako kung ano talaga ang ugali ko bilang isang Muslim. Kung hanggang saan yung pasensya ko. Kaya yun, sinapuso ko yun. Kung ano man yung sinabi nila, tinatawag nila sa akin, o pinapagawa, ginagawa ko para naman na yung pagdududa na nasa isip nila, mapunan ko na hindi ako tulad ng ibang Muslim na iniisip nila. So, ano yung mga nasabi mong pagdududa ng mga trainer o mga kasama? Syempre, bilang isang sundalo, kung sundalo kasi iisipin mo talaga na kung isang Muslim pasok sa isang ganitong pagsasanay, kung ikaw ay isang sundalo, makakaisip ka kung ano ang purpose ng tao na to, bakit pumasok ito sa ganitong pagsasanay. Sinasabihan nila, baka spy ng Abu Sayyaf, O baka magdudugan? o baka bumaligtad ako dating ng panahon. O kaya kukuha lang ako ng technique para gamitin ko sa kanila sa dating ng mga taon. Yun ang iniisip ko na iniisip din ng mga trainer. So, dito sa Ranger, no, alam mo naman na maganda yung samahan, may kilala yung bawat isa. Paano mo gawang magtiwala yung mga kasamahan mo ng kasanay sa training? Nung nasa training school ako, yung Scout Ranger, may mga naririnig ako. At siyempre, naririnig ko talaga na bulungan na si Muslim yan, huwag natin pagkatiwalaan yan. O tinutokso nila na bihira lang yung mga Muslim na nagsasunod sa ganitong pagsasana. Dahil nga, sabi na, pag Muslim, ito yung impression merong mga Muslim na uneducated o kapag-aral ba, tapos hindi pa pasok ganitong mga pagsusulit. Kaya yun yung mga naririnig ko. Bihira lang yung mga Muslim na pumapasa sa ganitong pagsasanay. Kaya bilang isang sundalo, pinatunayan ko sa kanila na hindi lahat ng Muslim o mga kauri namin, karehiyon ko, hindi lahat ng iniisip nila ay ganon. Kaya nga ako sumali sa pagsusundalo sa Philippine Army dahil para makatulong sa pamilya ko. Hindi lamang bayan, kundi siyempre sa pamilya ko na rin. Hindi mo ba naisip na magsundalo ka, tapos naging ranger ka pa? Hindi mo ba naisip na baka magkakaroon ng di magandang trato yung mga government Muslim na baka kung ano gawin sa pamilya, anong gawin sa'yo? Nung pumasok ako dito at nung ganap ako na maging Scout Ranger, marami sa pamilya ko ang hindi na nakikipag-usap sa akin. Dahil nga, pumasok ako sa Scout Ranger, kasi isip ng ibang relatives na hindi ko naman masabi na nasa kabila o makakabila sila, kundi pinaliwanag ko sa kanila bakit sumama ako sa ganitong sama. So, balik tayo sa pagsinong nagsasakyan. Siyempre, nandiyan yung unity ng iten, ano-ano yung na-feel mo rin ba na yung mga kasama mo nagtiwala pa rin sa'yo? O ano bang mga reaction nila kung sama-sama lang sa ng mga sa'yo? Nung nandito na ako sa unit na to,
Nung nasa pagsasanay pa ako, habang ginagawa yung pagsasanay sa amin, siyempre magkakaroon ako ng team. I-build up namin yung team. So, yung mga kasamahan ko naman na ay nagtitiwala naman sa akin. Hindi ka ba, ay ayaw namin sa'yo kasi hindi mo ba fulfill yung mga ganun na ano, kaya hindi disappoint ka? Sa ganong kataon, yung team naman na samahan ko, ay lahat naman ay professional. Nirespeto naman nila ako, ginagalang nila ako. Kung ano yung bawat sa akin, inisip din naman. Sa ganun, wala naman kaming hindi nakapagkasunduan. Halimbawa sa ano, sa pagkain, no? Kasi bawal nga sa inyo kumain ng baboy. Kasi siyempre may mga pagkakataon na kakain kayo ng baboy. Hindi sila nagre-reklamo na naku, bakit kasi may kasamantahan dito? Hindi naman ganun. Naririnig ko, meron, siyempre, sa inyo kasi na team, meron talagang isang tao dyan na parang ano siya, naghahanap ng parang conflict kung ano yung masasabi niya sa'yo. Naririnig ko na yan. Kaso nga, dahil nga sa professional, sa pagiging professional, nakikibigay naman. At yun nga, ginagalang din nila ako at ginagalang din sila. So, kung yun is tungkol naman sa pag sa religion, no? Pinapayagan ka rin bang magsamba o nasubukan, nagpaalam ka ba na kumbaga nagpaalam ka tapos hindi ka pinayagan? Sa pagsasamba naman, yun lang yung medyo parang hindi ko nagagawa sa pagsasanay ko ng Scout Ranger. Kasi binibigyan kami ng time para magsimba eh. For example, Sunday. Lahat ng mga Kristiyano, pinagsasamba. Saturday, yung mga Sabadista, pinagsasamba. Yung sa amin naman, bilang isang Muslim, dalawa lang kasi kami sa class namin na purely Islam eh. So, ang nangyayari, hindi na kami nabibigyan ng pagkakataon para magsamba. Kasi nga, yung masjid or simbahan namin ay malayo, nasa Manila. Kaya kami naman, iniintindi rin naman namin, nasa training kami. Hindi ba pwede kayong magsamba na kayo-kayo lang? Sa ganyang, sa ganyang pagkakataon, always namin ginagawa yan. Hindi man ako nakapagsimba sa masjid or sa simbahan namin. Ginagawa ko na magsarili na lang sa pagsamba. Di ba 12 ng tanghali tapos every 6 hours ba yun? Sa oras ng pagsisimba, hindi ko na kinukonsider yung parang may timeline kasi kami na sinusunod sa pagsisimba. 12, 3, 6, yan yung mga nasa kalagitnang oras. Nagsasamba kami ng mga ganyan. Kaso, sa part ko, bilang estudyante, yung ginagawa kong pagdarasal ay yung mga na lang, vacant time na lang. Yung vacant time. Kasi yung pahinga kasi sa Ranger parang yung kumakain ka na lang. So, yung ginagawa kong dasal, tuwing kain na lang. Pero split of seconds lang yan pag nagdadasal ako. Kaya walang oras na nasusunod yung time na yun. So, nung matapos yung pagsasanay niyo, ano yung naramdaman mo? Nung natapos yung pagsasanay namin, tumindig yung balahibo ko. Kasi hindi ko namamalayan o akalain na matatapos ko yung kurso na to. Na sa sobrang hirap ng mga pinagdaanan, hindi ko napapansin. Parang iglap mata lang nga eh. Yung sinasabi nila na yung natulog ako pag gising ko, Ranger na ako. Parang ganun eh. Kaso, grabe kung i-rewind mo yung mga nangyari sa sobrang hirap, titindig talaga yung balahibo mo kasi nakatapos ka nga. So, before ka napunta ng Fort Company,
siyempre galing ka ng infantry battalion no? Tapos bigla ka nang malilipat sa ah, ranger unit. So, ano yung mga emosyon na naranasan mo o naisip mo? Nung natapos ako ng pagsasanay bilang ranger, na ibalik pa ako sa former unit ko. Yun nga, Tabak Division. At later on, nakatan kami ng order na lumipat ng Scout Ranger Regiment. So, yung mga panahon iyon, kasi nga, ranger ako, bagong graduate, napag-isip-isip ko doon sa infantry battalion, masarap na ng buhay ko dito. Bakit pa ako pupunta doon? Di ba? At pinag-isipan ko ng maraming beses, hindi pa nga dumating na yung order pero hindi pa kami nagre-report. Kaso binibigyan pa rin kami ng pagkakataon ba na mag-report sa unit na yon. Tapos, yung mga panahong yun, marami akong rumors na naririnig ba, na sabi nila, huwag kang magpa-assign dun sa ranger. Grabe ang ano dyan. Grabe ang hirap dyan. So, ang sa akin, may order. Alam ng nakakataas kung ano yung kapabilidad ko. Kaya nga kami kinuha. Siguro kailangan ng tulong namin. Kaya yun din yung naisip ko. So, nung hawak ko na talaga yung order na lumipat ng ibang unit, buo na sa loob ko na pumasok sa unit na iyon. Siyempre nga, kahit na puro kahirapan yung naririnig ko, gusto kong subukan at gusto kong panindigan na yung kinuha kong pagsasanay doon sa ranger ay lubusan kong magagamit sa unit na yon. Kasi nga, dapat, ranger ako eh. Ano ba yung pinag-aralan ko? Ranger. So, dapat doon talaga ako sa ranger. So, napunta ka kagad ng Fort Canton? Hindi pa. Nung pag-report ko, from regiment, na napunta ako sa Basilan from 4th Scout Ranger Battalion. Naging ano rin ako doon, Intel Operatives. Then, while ago, napunta na ako dito sa 2nd Battalion. After ko ng 2nd Battalion, doon na pinapili na nila ako. Saang company mo gusto. So, yung 4th company kasi, nung nagte-test mission kami, naging body kasi namin to. So, ba't pa ako mabibili ng ibang unit? Sa 4th company na ako. So, nasabi kong naging intel operative ka ng 4th Battalion sa Basilan, Sulanao. So, sa mga pagkakataon yun, hindi ka ba natakot o nagkaroon ng hesitation na magkakaroon ka ng hesitation na bakit mo bakit ka magkakaroon ng paninintik sa mga kasamaan mo, sa mga kapatid ng Muslim, alam mo mga kapatid sa mga brother mo sa mga yun. Tapos parang ipagkakanulo mo sa mga sundalo yung Nung binigay sa akin yung task bilang Intel Operatives, sa sarili ko, parang nag-aalangan ako. Ngunit, syempre, nasa ranger ako, nanumpa ako, maraming pagsasanay na nadaanan. Kung ano yung ibinigay sa akin na posisyon at tungkulin, ginagampanan ko. Hindi ko iniisip na dahil Muslim ako, ay hindi ako pwede maging intel or nag-iispiya sa kabila. Trabaho ko yun. Yun ang binigay na order sa akin. So, dapat kong panindigan. alam mo naman na sa mga kabilang grupo mo is alam mong palagay natin may mga kamag-anak kang nasa kalaban ng gobyerno. Ano yung
nagiging ano yung nasa isip mo, pumasok sa isip mo? Sa mga panahong iyon, iniisip ko na kung malalaman ng pamilya ko or mga relatives ko na nasa kabila, ay hindi magdadalawang isip na patayin ako o tapusin yung buhay ko. Dahil nga sa intel operatives ako, hindi ko kailangan na magpa-compromise o magpakilala sa kanila. Tinatago ko yung sarili ko. Tinatago ko yung identity ko bilang isang operatives. So kung ano man ang mangyari sa kanila, kahit relatives ko sila, ay hindi ako nag-aalinlangan. Dahil nga, magkaiba kami ng paniniwala. Hindi sa relihiyon, pero magkaiba kami ng pinaglalaban. Nung sa 2nd Battalion na ako, nung pinapili na nila ako, syempre 4th Company yung pinili ko. Iniisip ko na marami na naman ako makakasalamuha. Bagong mukha, bagong sundalo, iba't iba na naman. Syempre, papasok na naman yung relihiyon ko doon. Iniisip ko rin palagi kung matatanggap ba nila ako doon. Kasi, Muslim nga eh. Hindi naman sa nila lahat ko, pero syempre marami rin galit sa relihiyon namin. Dahil nga sa mga nangyayari. Pero, nilakasan ko pa rin yung loob ko na kung mapunta man ako sa 4th Company, sana tanggapin nila ako. So bakit 4th Company yung pinili mong unit na papunta? 4th Company, syempre, nung nasa estudyante pa lang ako ng Scout Ranger, ay subok na kasi sila eh. Nung nasa Basilan kasi kami, 4th Company na yung kasama namin. Dati nga, inaalala ko na, sino kayang body natin, no? Sabi na, 4th Company yan. Final option. Tapos may no time for love. So, pumasok din sa isip ko, final option, no time for love. Ito pa yung nag-body sa amin. So, a lot of accomplishment kasi yung 4th Company doon sa area eh, sa Basilan. So, yung marami akong kinoconsider doon. Kino-compare ko yung mga companies. Lahat. Pero, 4th Company talaga yung ano ko eh. Kaya, hanggang sa ngayon, nandito ako sa 4th Company. So hindi naman na naging Nung nasa 4th Company na ako, pag-report ko pa lang, yung mga tao doon is nakikiramdam. Siyempre, ikaw, bagong report ka, nakikiramdam ka talaga. So, kinabukasan, may formation, siyempre, ipapakilala ka doon. Nagpakilala ako, at pinakilala ako sa staff, sa First Sergeant, CO, at sa mga NCO, pinakilala nila ako. So, sa pagpapakilala ko pa lang, kinamayan na nila ako. Sabi nila, welcome ka dito. Kahit anong religion mo, welcome ka sa amin dito. Tapos, nung kalaunan, nung nasa 4th Company na ako, tanggap na talaga nila ako nung nandun na ako. Kaya, yung iniisip ko na mga negatives, tinanggal ko na yon. Kasi, yun nga eh, pantay talaga yung tingin ng mga personnel sa 4th Company. Walang Muslim, Christian. Lalo na sa pagkain, tinanong ka agad nila, ano ba yung mga bawal sa'yo? So doon pa lang, na-realize ko na ibig sabihin dito, yung samahan dito ay nagre-respetohan. Kaya wala akong masabi kung sa respeto lang. So nung andyan ka na sa 4th Company,
So, ibang position naman yung mahawakan mo o yung magiging trabaho mo. So, ang port company, kahit saan-saan lang yan na-assign. So, hindi ka na nasa, saan ka na? Nasa, nasa team ka na. So, pwede ka nang ipunta, magpunta. Kasi yung sa port company kasi is, ano na, kahit saan-saan lang pupunta, mapa Muslim o Christian area na. So, kung sakaling napunta kayo ng, ng Muslim area, tapos, siyempre, nagkaroon ng kwan dun ng bakbakan. So, kayo yung magiging reinforcement. So, paano kung may mga, sa pagkakataon yun, paano kung nandun, alam mo na yung mga relatives mo o may mga kamag-anak kang kasali dun sa mga magiging kalaban mo? So, ano yung magiging reaction mo? Ano yung masasabi? Kung dumating man yung panahon na yun, syempre, as a qualified ranger, hindi ko ipagpapalit yung parang serbisyo ko o sinumpaan ko para lang buhayin yung member ng family ko na nasa kabila. Kung ano yung ipinaglalaban ng bawat isa sa amin, yun ang gagawin ko. Kahit na magkita kami ng mga relatives ko, kahit sa labanan man, hindi ako magdadalawang isip na lumaban sa kanila sa abot ng aking makakaya. Halimbawa, may nakikita kang nasugatan mo na kalaban nyo, tapos na find out mo na isa pala yun sa kamag-anak mo, eh, yung tropa tropa nyo is halimbawa marami ng nadali, marami ng nasugatan, parang ganun. Tapos sa sitwasyon na yan, nakita mo na nandyan yung isa sa mga kamag-anak mo na hindi naiwan sa gera, ano yung dapat na gagawin? Ano yung mga gagawin? Sa puntong ganon, kung yung relatives ko ay nasugatan at nandyan siya sa poder namin, ay kung ano yung desisyon ng nakakataas ay yun ang susundin ko. Hindi ko hahayaan na talunin ako ng isip ko na gawin kung ano yung nangyari sa kasamahan ko. At hindi ako magpapadala sa damdamin ko na porket sugatan yan, marami ng sugatan sa kasamahan ko, kung anong napapatayin ko rin siya. Hindi ko gagawin yun kung walang utos galing sa itaas. Kasi hindi porket pamilya ko yan, kakampihan ko o isasave ko. Kung ano yung utos na makakabuti o kung ano yung instruction na ipapagawa sa akin, yun lang. Sige, halimbawa kung sa time na yun is ipapapatay sa iyo yung isa sa mga kamag-anak ng nasugatan, ano yung magiging Sa ganong pagkakataon, kung bibigyan ako ng chance o pagkakataon na patayin iwasan mo lang? o patayin yun, kung maaari, bakit hindi? Hindi ka ba magkakaroon ng sama ng loob o hinanakit sa mga kasama mo sundalo na bakit bakit ganun yung ginawa na pwede naman sanang buhay mo? Sa atin kasi, hindi, oo nga, ranger tayo. Siyempre tao lang din tayo, may puso tayo. Pero kung sa tingin ko na makakabuti sa isipan ng bawat isa, gagawin ko. Pero sa pagkakataong iyon, siyempre iniisip ko rin, relatives ko to, kadugo ko to, bakit ko papatayin? Nasa isip ko lang yan.
Kaso nga, ang iniisip, mas pumapabor kasi sa akin yung dugo ng isang ranger eh. Kung ano ang order, gagawin ko. Kahit na kapatid ko, pamilya, o kung sino man dyan, kung kalaban, kalaban. Hindi naman ipapapatay sa akin yun kung inosente yun eh. Gumawa siya ng kasalanan, panindigan niya at gagawin ko kung anong inuutos sa akin. Nung una kang nakasama ng mga port company halimbawa, nung una kang nakasama ng port company sa pakikipagdigma, no? Hindi ka ba nakaranas ng yung parang magdududa na baka babaliktad ka o baka sasama ka na lang, bigla ka na lang sasama sa kanila? So far, wala pa naman kasi nung nandito ako sa port company, nasa ano kasi kami, nasa area kami ng mga NPA. So, sa palagay ko wala namang ano, kasi sabi nga nila, magdududa lang yung, iniisip ko, magdududa yung port company sa akin pag nasa Muslim area. Diyan sila magdududa kasi nga Muslim ako. Pero sa nakikita ko sa ngayon, nasa NPA area kami, wala pa naman. O sa ngayon, no? Pwede ka bang magbigay ng mensahe sa mga kapatid mong Muslim na kalaban ng gobyerno sa ngayon? Para sa mga kapatid ko or mga pamilya ko na nasa kabila, Pwede kang hindi pa uli ang lahat. Sa pakikipaglaban naman sa ating mga Muslim, nirerespeto kayo ng pamahalaan o ng mga kasandaluhan sa ipinaglalaban ninyo. Pero kung sa tingin ninyo mali ang pinaglalaban ninyo, may pagkakataon pa kayong magbagong buhay. Lahat naman ay nagbabago. Lalo na para mabago yung paningin ng ibang tao sa atin. Dapat yung mga tao na sa tingin nyo na mali ang ginagawa at pinapagawa kayo ng mali, huwag nyo nang anuhin yun, huwag nyo nang pakisamahan. Ang gobyerno at ang AFP ay merong binibigyan kayo ng pagkakataon upang magbagong buhay. Assalamualaikum, si Kaam Kemon. Ako si Basman Kasim. Muslim ko isab. Ti ako to si Scout Ranger ko ito. Baya ko Kaam Kemon na may sawe ko Muslimin. Bangsine Kaam loo si may Abu Sayyapio o MILFPO nagibaya si Linebaya loo si Grupo B mag pito ni hadya Kaam si may parinta pag parintahin baya kite kemon mag si kahapan dana kite si pagbonoan pag bang kite baya peaceful basilan iyo o may lugar ten pahatol kite bi da kite kahagat si may asad di iyo na dol hadya dak ni may sawe ten si pagbonoan. May sawe ko may sundaluhin, respeto rin kite too. Hapro isab ko too. Pag Kaam, may sawe ko maluiyo, may Muslim yan, niskul Kaam. Duk, pagtek ka, bang baya, may parintahin, iniddo Kaam, tahinan kite may professional, sundalo, o pulis, yan, dumen dakite piyo si may ano yan, may abusepi yan, yan hap.